Opo, ano nga po eh, nakakayaman po kay Jenilyn pero sobrang bait po nila sa amin ng mama niya. Nagsimula sa programang SOP at tumulong sa lahat ng programa ng GMA noong linggo ang paglulunsad sa Ondoy Kapuso Helpline. Nagpaabot ito sa mga kababayan nating sinalanta ng bagyo ng tulong pinansyal at material. Marami sa mga Kapuso Stars ang tumayong mga operator at maging mga volunteer din ng GMA Kapuso Foundation's Operation Bayanihan, Typhoon Ondoy, hanggang repacking center ng mga ipinamamahaging relief goods, kaisa rin ng mga ito. Ginusto ko po talaga na personally makatulong sa pagre-repack, sa nag-donate din po ako ng mga bigas, mga pagkain. At gusto ko po malaman ng lahat ng mga biktima ng Ondoy na ayun na nga po, nandito lang kami, sama-sama po tayong lahat dito. Simpleng pagsagot ng tawag, simpleng pag-impake ng mga bigas, paglagay ng mga delata para idadalin sa mga evacuation centers. Mga simpleng bagay na gano'n ay malaking bagay para sa mga kababayan natin na nasa lanta. Personally, this is my way of giving back. Nandito po tayo sa GMA helpline para po tumulong sa may mga panawagan. Hindi pa nakontento ang ilan. Mismong sa mga apektadong lugar sa Metro Manila ay pinuntahan ng mga ito. Tsaka kaya naisip ko, I will provide ang pagkain para sa buong araw, para sa libu-libong mga biktima dito sa Barangay Bagong Silangan. We cited this area nga kung saan wala pa pupunta at nagbibigay ng relief operations. That's why ako nagpapasalamat ako sa Barangay Manggahan at tinulungan kami ng 3rd Technical Service Battalion. Of course headed by Sunny Wang and Dr. Samuel Andin and lahat po ng mga miyembro ng 3rd Technical. At syempre, yung Philippine National Red Cross nagtumulong din sa amin today. And of course, all the volunteers and members of Yes Pinoy Foundation who are here. Dito na lang kami dumiretso sa Manggahan para at least diretso na. Dito na lang kami para at least first hand yung kita namin kung ano yung talaga nangyayari. Eto, nagbisikleta kami para tumulong. Tsaka kaibigan namin si Edwin. Hi. At kung may mga tulong na kailangan pa, dito lang kami. Nandito yun, maganda dahil organized ng Kapuso Foundation. Kaya, in spite of what happened, makikita mo na maligaya mo nga mukha nila, nakangiti sila, di ba? Smile, oh? Tignan mo, oh? Oh, nakangiti, di ba? Salamat. Ito yung masarap eh, yung napapaligaya mo siya, di ba? Ang sarap ng feeling, baga naman hindi lang sa ganitong klaseng dagundong ng kalikasan nagagawa ko rin naman po tumulong sa kahit hindi po natin ipalabas kasi kung talagang tumutulong ka tao sa puso mo alam mo yun yung feeling na parang hindi lang parang pamilya mo na rin yung natulungan mo I mean di ba? Nangangailangan ng relief goods din si Ariel. Kaya doon po sa mga ukay-ukay, pwede nyo pong padala kay Ariel yun kasi ganun naman po yung forma niya. Pero kidding aside, si Ariel po talaga yung mother niya po sinundo sa ibabaw ng bubong sa kanilang 2nd floor. At lahat po ng talagang gamit niya, lahat po ng naipon niya talagang nabaha din. Kaya Opo, first time ko po ito na nagawin pero nakaiba napakasarap ng pakiramdam na nakakatulong sa ibang tao na lalo na dumaan sa ganitong problema at kalamidad. So ito po yung malaking bagay na maitutulong ko po. Sobrang happy po ako na maging parte ng pagtutulong sa mga tao. Binalikan ni Ding Dong ang naunang lugar na pinuntahan, ngunit kaagapay niya sa pagkakataong yon si Marian Rivera na umanib na rin sa itinatag niyang Yes Pinoy noong isang buwan lang. Kahit sabihin natin pangalawa lang, sobrang kulang pa At ngayong araw na po, mas naging special dahil dumating po ang isang founders ng Yes Pinoy, si Marian Rivera. Siyempre masarap yung feeling na nakakatulong ka. Kaya hanggat maaari talaga, thankful din ako na nagkaroon ako ng time para kataon na may shooting ako, nagkataon na hindi siya natuloy. Kaya sabi ko kay Dong, sige, didiretso ako, sasama talaga ako. Kasi gusto ko talaga sumama sa kanila. At nakikita kong gaano kahirap at pinagpagura niya lahat ng ginawa para mabutong foundation na to. So yun. Bakas naman kina Alger Abrenica at Chris Bernal ang hangarin ding Po kami ng bahay, di ba po? September din po yun Tapos ngayon po, na binaha naman po kami.
Star Talk unang narinig ang pagtangis ng saklolo ni na Jenica Garcia nang umabot na sa ikalawang palapag ng kanilang bahay ang tubig baha dala ng bagyong Ondoy. Opo, hindi ko po kasi alam kung kanino na po hihingi ng tulong, pero sana po makapagpadala po dito sa may Vista Real ng mga rubber boat. Hindi lang po para sa amin kasi po nakikita ko rin po yung mga kapitbahay namin. Meron din pong mga bata. Wait, gusto ko po tulungan ko sa namin tulungan. Hindi rin namin alam kasi sarili din po namin. Hindi namin gawa ng paraan po paano makaayos dito. Tapat ng Marikina River Banks ang tirahan ng mag-inang Jean at Jenica sa Vista Real, Commonwealth sa Quezon City. Sariwa pa kay Jenica ang pakikipagbuno sa matinding dagok na yon sa kanilang buhay. Alam mo, ano na po namin, parang pangalawang tragedya na po. Opo. Kasi nung una po, nasunugan po kami ng bahay, di ba po? September din po yun eh. Tapos ngayon po, na ano naman, na binahan naman po kami. Gusto ko na po mag-text, magbababay na po kasi akala ko po talaga mamatay na po kami doon. Kasi kahit isa pong rubber boat, wala po kaming makita. Tapos ayun po, dasal na lang po, tapos gumagaan po yung loob ko kapag nagde-text po sa akin ng papa ko. Eh, nagre-rescue din po kasi yung papa ko. Tapos sabi po niya sa akin, anak, pasensya ka na. Ang dami ko ng taon na tutulungan dito. Nare-rescue mga bata, pero ikaw na anak ko, hindi ko ma-rescue. Pasensya ka na kasi hindi daw po sila makadaan. Tinry na daw po niya ilang beses. 3 sasakyan daw nila ang tinangay ng bagyo. Bagay na madali naman daw maipundar muli ng kanyang Mami Jean. Ngunit laking pasasalamat ng mag-ina na magsilbing evacuation house ang tahanan ni na Mami Lydia at Jeneline Mercado, kasama ang ilan pa nilang kapitbahay. Actually, nung time na napanood ko sila sa Star Talk, na nag-phone patch si Jenica, tinawagan ko siya muna. Eh, alam ko naman maraming tumatawag, so busy yung line. After nun, Kasi pagdating po namin doon, pinastay po nila kami doon sa sala nila. Binigyan po kaming kape, hot chocolate, pagkain. Tapos hindi lang po kami yung dinala namin sa bahay nila. May dala din po kaming mga kapitbahay. Si Mama hiyang-hiya po. Una sabi niya, Jeneline, this is my neighbor. I'm sorry, ganyan. Maya-maya po,